Open your eyes, Mommy. Mas lalong ipinikit ni Miraya ang mga talukap at nagkunwaring natutulog at hindi naririnig ang pagtawag ni Pin sa kanya. They were in the garden having a little picnic. Maganda ang panahon at namukadkad ang mga bulaklak ng sunflower sa paligid. Nang magising kaninang umaga at nakita ang mga iyon, bigla na lang niyang dinala ang anak sa hardin dito sa bahay nila. After many days of working so hard for the exhibit, she found the best way to relax. Mami, gusto na niyang bumunghalit ng kagati ni Pin nang marahan ang tungki ng ilong niya. Nasasaktan siya kaya naman napangiwi siya. It was a habit na nadala nito simula noong maliit pa ito. Mami, cute na tawag naman ni Maddie sa kanya. Syakin naman ang boses nito na iginalaw-galaw pa ang braso niya. Kalaunan ay pinupog nito ng halik ang mukha niya. Kasamang dumapo sa balat niya ang malagkit na candy na kinakain nito. It was uncomfortable, but nothing beats the happiness that these little kisses could bring to her. Punong-puno ang puso niya ng hindi matawarang tuwa. Mami! Hayo na nga at umiiyak na nga si Maddie niya. Kaya naman napilitan na siyang buksan ang mga mata. Nasilaw siya sa maliwanag sa paligid. Kanina lang ay hindi naman ganito kaigting ang liwanag. Sa muli nilang pagdilat, ang mukha ng mga anak niya ang nakikita. Hilam sa luha ang pingkis nitong mga pisngi. Kailangan na niyang bawiin ang biro niya rito. Bumangon siya kapag nasimula ng umiyak si Maddie. Pihadong ilang minuto muna bago ito tatahan. Halika rito. Kinandungan niya ang anak at niyakap. Isinali na rin niya palapit ang kanyang sipin. Walang sawang pinaghahalikan niya ang mga ito sa mukha. Nagbibiro lang si Mami. I'm sorry. You won't wake up. Nauutal na wika naman ni Maddie habang nilulukot ang mga mata. Mommy won't do that again ha, right? Wika naman ni Pin. Itinas niya ang baba ng anak na lalaki na binigyan lang siya ng nakakalokong ngiti. Mana talaga sa tatay, napakamaloko talaga. Kaya naman lagi itong nasasaway ng Kuya Jacob nito. Speaking of Jacob, na namiss niya ito. 2 araw pa itong nahiwalay sa kanya. Pero namimiss na niya kaagad ito. Mami, let's go na! Sumampa na kaagad sa balikat niya ang anak na lalaki. Nagpapabuhat na naman pero lumapit kaagad ang yaya sa kanya. Bawal siyang pagbuhatin na mabigat kahit naman kaya niya masyadong ilang talaga ang asawa niya. Mag-iisang taon na nga simula nang operahan siya. Pero bantay sarado pa rin siya. Ako na po, ma'am. Hinayaan niyang sumama ang mabata sa yaya nito. Tumayo na rin siya at niligpit ang picnic blanket. Bago pumanik sa loob ay kumuha naman siya ng ilang sariwang bulaklak sa hardin na ilalagay niya sa florera sa study. Nakatulog na rin ang mga bata kaya naman gumawa na siya ng merienda para sa mga ito. Chinek rin niya ang supply sa pantry. Aling Carmen, ito na po ang listahan at budget para sa weekly groceries natin. Simpleng task bilang may bahay pero napaka-meaningful sa kanya. Maraming taon na hindi niya nagagawa ang ganito. Ngayon, susulitin niya kahit pa nga mahigit na tinututulan iyon ni Conrad. Pag-akyat sa itaas ay muli niyang sinilip ang mga anak bago pumanhik sa silid nilang mag-asawa para ihanda ang susuotin nila mamayang gabi. Maayos niyang inilatag ang mga damit nila sa ibabaw ng malapad na mesa sa walk-in closet. Napangiti pa siya nang mapatingin siya sa black lacy thong. May nakaglalarong kaagad na kakaibang idea sa utak niya. It was indecent. Kaya naman panay ang ngiti niya. Hindi maalis-alis ang ngiti niya sa mga labi kaya naman nang tumunog ang kanyang cellphone. Paulo, istorbo ka talaga. Aba, bruha ka talaga. Napahalakhak siya. Kapag walang ibang tao at sila-sila rin lang nilahana, lumalabas ang pagiging bruhang baklita nito. So what's up? May problema ba? Naupo siya sa couch at sinimulang hubarin gamit ang libreng kamay ang suot na button-down summer dress. Naginhawaan naman ang pakiramdam niya nang lumaganap kaagad ang lamig ng aircon sa kanyang balat. Wala namang ibang makakakita kaya naman kampante niyang inaalis
ang kahuli-hulihang saplot. Nalaglag na sa sahig ang mga iyon. I just want to tell you that everything is set. A few hours later, opisyal nang magbubukas ang art exhibit nito na Rebecca. Si Paulo ang art director ng gallery, kaya naman malaki ang kinalaman nito sa lahat ng preparation. So kumusta ang pakiramdam mo? Ewan ko, parang hindi pa nagsisingkin sa akin ang lahat. Nakanguso niyang sagot habang inililipat naman sa laundry basket ang mga pinaghubaran gamit ang isang paa. Same with Rebecca, panay ang tawag kung okay na ba ang cocktail and venue. Dapat rest din ninyo na ngayon pero hindi nakatiis, dumaan talaga rito. Hindi niya masisisi si Rebecca. It was her first. Kahit paano, nakasali siya sa dati pa sa mga local art exhibit. May ibinilin ba siya? Tumayo siya at naglakad ng patungo sa may loob ng banyo at kaagad na binuksan ang bathtub faucet. Wala, tiningnan niya lang ang kabuuan ng ayos ng exhibit area. Perfectionist din ito si Rebecca. Inilapag niya sa mahabang counter ang phone at inoon ang loudspeaker habang kumukuha na karulyong tuwalya sa cabinet. Bago ko nga pala makalimutan, Fan, you're sent a gift. Kumunot naman ang noon niya na napahinto sa pagsabit ng towel sa lalagyan. Bulaklak at expensive bottle of wine. Guess what? It's an Chandori 1973. An expensive wine meant for celebrating. Noong isang araw lang pagkain na kasya sa lahat ng abalang nagpiprepare para sa exhibit, ang bigla na lang nilang ipinadeliver sa kanila at hindi iyon ang unang beses. Madalas ngang biro ni Paulo, may stalker siya. Gusto na rin niyang maniwala. May mga pagkakataon kasing nararamdaman niya na may mga matang lihim na nakamasid sa kanya. Baka nga may isang tagahanga siya. Yun lang ang ipinagpalagay niya. The next time na may magpapadala ulit, sisiguraduhin niyang hindi na niya tatanggapin, mahirap na. Natapos ang usapan nila ni Paulo. Mabilis siyang lumusob sa tub. Ang sarap. Kahit gusto niya magbabad sa tubig, limitado ang oras niya. Dapat ay tapos na siya magbihis bago mag-alas 6. 30 minutes after, umahon siya at tumapat sa shower. Kailangan niyang maging presentable. Nasa ganoon siyang estado ng makaramdam na tila may mga matang nakatutok sa kanya. Kilalang kilala niya ang masculine scent na nangapit sa ilong niya, lalo na ang titig na tila tumatagos sa kanyang kalamnan at nagsindi ng init sa balat niya. Napangiti naman siya. Umandar ang pilyang side ng utak niya. She was up for a little teasing this time. Hinihinaan niya ang shower, just enough na may pumapatak na tubig sa kanyang katawan. Kinuha niya mula sa lalagyan ang sabon at sinimulang sabunin ang katawan sa mabagal na ritmo nito. Dahan-dahan siyang pumihit paharap sa entrance ng shower room at pinagapang ang sabon mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang balikat. Umangat ang isang sulok ng bibig niya nang marinig niya ang tila malalim na paghinga nito. She successfully seduced her husband na parabang sa kanilang lahat ng oras. She slathered the soap on her chest at sinamahan niya ng marahang pagpiga sa kanyang dibdib ang ginagawa. Muntika na siyang mapasinghap sa ginagawa. Siya itong gustong baliwin ang asawa pero sa una ay siya rin naman ang naapektuhan. Tila naging apoy ang dumadaloy na mahinang tubig sa kanyang balat. Pababa ng pababa ang kamay niya, paigting naman ang paigting ang init sa katawan. Hinayaan niyang malaglag ang sabon sa paanan ngunit ang mga daliri ay hindi nahinto sa pagbaba sa kanyang gitna. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Conrad? May mga kaluskos na papalapit. Lumalapit din ang bango sa kanyang ilong. Ikaw talaga ha? Kaagad na hinanap ng kanang kamay nito ang kanyang gitna at ito na ang nagpatuloy sa napinpiniyang ginagawa. Automatikong ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito para alalayan ang nangangatog ng mga tuhod. Pinasandal siya ni Conrad sa pader nang hindi tinatantanan ang kanyang mga labi at ibaba. Pinipisil nito ang pisngi ng pang-upo niya. Napasinghap siya nang tumama ang kahandaan nito sa kanyang puson. Without warning, ibinao nito ng sagad sa kanya ang galit na pagkalalaki nito. Napalakas naman siyang hiyaw na napahigpit ng kapit sa balikat at braso nito.
Pinasadahan ni Mireya ng titig ang sarili sa malaking salamin sa kanyang harapan. Kontento siya na nakikitang bumabagay sa kanya ang black cocktail dress na abot lang hanggang sa itaas ng tuhod niya. Nagsisilbing accent ng kabuuan niyang ayos ang emerald earrings at necklace na niregalo nina Mami Liana at Daddy Henry noong birthday niya. Manipis din lang ang makeup niya at maayos na naka-ponytail ang mahaba niyang buhok. Ang paborito naman niyang vanilla scent na paborito din naman iyon ni Conrad. Nang masiguradong okay na ang lahat, pinulot niya ang purse niyang sa ibabaw ng dresser at naglakad papalabas ng silid. Para siyang naninibago sa taas ng takong, pero kinaya naman niyang dalhin nang hindi natutumba. Pababa na siya ng hagdanan nang hindi niya maiwasang libutin ng tingin ang kabuuan ng bahay. 3 buwan na rin silang bumukod ni na Conrad. Mahabang paliwanagan pa ang kinakailangan bago sila payagan ni Mami Liana. Namatay na nga si Daddy. Aalis na naman kayo. Parang batang maiiyak naman si Mami Liana. Namatay si Lolo Alvaro. Tinupad nito ang pangako na hindi sila iiwan hanggang hindi siya nakakakitang muli. Masaya raw nitong ibabalita ang magagandang nangyayari sa kanya sa tatay niya. Kung siya lang, ayaw na muna niyang umalis. Namimiss niya ang mansyon. Ilang taon din silang nakatira doon. Pero yun ang gusto ni Conrad at wala na nagawa ang Mami ni Liana nila. Ayaw mo nun, Ma'am. Masusulo itong buong bahay kasama si Dad. It's about time to spend more time with together. Kalauna na pahinuhod din naman si Mami Liana. Pero ang sestek kapag bored ito, hinihiram ang mga bata kapag dumadating si Daddy Henry sa bahay nang wala sa oras. Alam na nila kaagad na napag-utusan itong sunduin ang mga apo nito. Busog na busog ang mga anak niya sa pagmamahal ng mamila at papalo ng mga ito. Daddy, sama ako. Ang makulit na si Pin. Panay ang paghila nito sa laylayan ng suot ni Conrad. Nasa sala ang mag-ama at nag-uungutan naman na parabang mauubusan ng oras. With the kids around, walang pakialam si Conrad kung malulukot man ang kasuotan nito. Mommy, so pretty! Conrad's attention was adverted to her. Napangiti kaagad ito pagkakita sa kanya. Given na iyon na may kasamang paghagod ng mga tingin, sa kabuuan niya particular na sa exposed niyang binti. Hindi nawawala ang kislap ng paghanga sa mga mata ng asawa. And as always, pareho pa rin ang epekto ng matiim na mga titig nito na parabang sinasaad na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Beautiful, he mouthed and she smiled. Huminto siya sa paanan ng hagdanan at hinintay ang mga bata na nag-uunahan sa paglapit sa kanya. Parang nagpakontesan pa kung sino ang mauuna sa pagyakap sa kanyang mga binti. Umupo siya at pumantay sa mga anak. Hindi naman madaling nagugusot ang damit niya kaya okay lang. Isa pa, hindi niya ipagpapalit ang katiting na sandaling madama ang yakap ng mga ito. I want this, Mommy. Hinaplos naman ni Maddie ang bibig niya. She was fascinated by her red lipstick. Bibihira kasi siyang nag-a-apply ng cosmetics. Ganun din naman si Pin. Hinalikan siya nito ng buong gigil. It's Mommy pretty enough? Tanong niyang hinahaplos ang pisngi ng mga ito. Walang maikukumpara sa pagkaganda-ganda mo, Mami. Ang mga anak ang tinatanong. Ang asawa niya ang sumagot. Hinalikan nito ang kambal at inutusang lumapit sa mga yaya ng mga ito. Kinuha naman ni Conrad ang kamay niya at hinigit siya papalapit sa katawan nito. No music, no melody. Pero nagsimula silang magsayaw ni Conrad habang pumapalakpak ang dalawang anak nila. We have to go, mister. Few seconds? Yes. A few seconds won't kill. Pero nang masyado nang nawiwila ang asawa ay pinandilatan na niya ito ng mga mata. Nakakahiya naman kung mauuna pa si Rebecca sa kanya. Nervous? Tanong nito nang nasa kotse na sila, magkatabi sa backseat. Di mo lang alam, kanina man ay relax siya. Ngayon, nagsisimula ng mga tug ang mga tuhod niya. This is by far her biggest exhibit. May mga kilalang pangalan ang dadalo. Just be yourself, babe. Nasa likod mo lang ako. Lahat ng suportang kinakailangan niya ay laging ibinibigay ni Conrad. Ang pinaka-latest nitong regalo ay ang gallery na palihim pala nitong ipinatatayo. Sa loob ng maikling panahon na naipatayo iyon, ilang architectures magazine na rin ang gustong
i-feature ang modernong gusaling iyon. Inginuso naman ni Conrad ang mag-asawang Grant at Rebecca del Blanco na nakaibis na din sa sasakyan ng mga ito. Rebecca was all smile habang papalapit sa kinaroroonan nila. Ang ganda-ganda mo talaga. Ikaw rin. Papuri nila nang makalapit sa isa't isa matapos magbeso. Napakaganda rin naman talaga ni Rebecca. Para itong morenang Barbie. Pero siya nga kapag nagbuntis siyang muli, ang malamanyikan nitong mukha ang paglilihian niya. Ilang exchange of words at pareho na kaagad silang napalingon sa paligid. Nagkatawanan pa sila na matuklasan ang mga asawa nila ang kanya-kanyang hinahanap. Nalingat lang tayo sandali. Naiiling na saad naman ni Rebecca. Ang mga asawa nila ay engrossed na din sa inag-uusap. For sure, negosyo na naman ang pinag-uusapan ng dalawang yan. Walang pinipiling lugar. Pareho nilang inilibot ni Rebecca ang paningin sa paligid. The art gallery looks fabulous at daytime and even more phenomenal at night. Ang gandang titigan ng dalawang palapag na gusali gayong nakasindi ang mga ilaw mula sa lamps post. Stand out sa lahat ay ang napakagandang fountain sa harap ng building, sa may kalawakang hardin, kung saan si Conrad mismo ang nag-design nito para sa kanya. Kilala mo ba lahat ng mga naririto? Maliban sa pamilya niya, iilan lang ang namumukhaan niya sa mga guest na pumapasok sa receptions area at dinudulutan ng cocktail. Si Mami Liana ay natanaw niya kanina sa loob. She looked perfect in her magenta dress. Nagmumukha itong in love na dalaga habang nakaangkla sa braso ni Daddy Henry. Nakatulong din kahit papaano ang pagbukod nila para mas mabuo pa ang magandang pagtitinginan ng mag-asawa na nagpahiwalay ng matagal na panahon. Honestly, more than one half of these people, wala akong idea kung sino. Ang iba riyan, nakakasalamuha ko during charity balls or which bihira din lang akong nag-a-attend sa mga ganyan. Nagkatawa na naman sila ni Rebecca. She's glad she could relate to her. May dagdag siyang kaibigan bukod kina Hannah at Paulo. Ladies, in just a little while, magsisimula na tayo. Yun ang sabi sa kanila ni Paulo. May nakasangsang na device sa tainga nito. Pareho nilang binesa naman ni Rebecca ang kaibigan. As art director, inaalipin nila ito ng husto ni Rebecca. Sa loob ng buwang binubuo nila ang concept ng exhibit. Pati sweet moments nito at ni Seth na sakripisyo na rin. Kaya naman, lubos ang pasasalamat niya rito. He was one responsible for putting everything together kahit may event organizer naman na kinuha nila. Si Hannah, kanina pa niya ito hinahanap sa crowd, hindi naman sumasagot sa tawag niya. Alam mo naman yun, hindi basta-basta makakaalis sa tabi ng super possessive na abogado niya. Hannah and Jason are expecting again. Katwiran ni attorney, sinusulit nila pwede pang magbuntis ni Hannah. Kapag naiisip niya ang dalawa, hindi niya maiwasang mapangiti. Who would have thought na ang dalawa ang magkakatuluyan? Wala sa hinagap niya na papatulan ng kaibigan ang loko-lokong si Jason. Ewan ko sa inyo, ang ihilig ninyong pumatol sa mga terador. Natawa ng malakas naman sa Rebecca, na pamulagat naman ang mga mata niya. Ang bibig mo! Tumirik na lang naman ang mga mata ni Paulo. Saka sila inutusan na magtungo na sa pinakagitna ng gallery hall na sinasadyang hatiin sa dalawa. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw at tanging LED board na lang ang isang sulok na lang ang nagsisilbing nakasinding ilaw. Pinapalabas sa monitor ang maikling background ng exhibit. Habang pinapanood iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kilabot. Tila ba, hindi niya alam kung ano nangyayari. Namatay ng screen sa kanilang dalawa naman ni Rebecca nakapokus ang spotlight. Habang may sinasabi si Paulo, pinagkikis-kisan niya ang mga kamay para mawala ang nervyos niya. Ganoon din pala ang ginagawa ni Rebecca. Sa madilim na crowd, hinanap niya ang mukha ni Conrad. Nasa malapit lang pala ito katabi ni Grant del Blanco. It was enough na natatanaw niya ito. Lumalakas na ang loob niya, nginitaan lang niya ito. Mas lalo pa siyang naging kampante nang lumapit si Mami Liana sa gitna nila ni Rebecca. The exhibit formally opened with Mami Liana's short speech. Journey is the chosen title of this exhibit. Proud siyang sinulya pa ni Mami Liana. Tinanguan at nginitian din ito sa Rebecca. This night is not just about taking pride of the wonderful artworks of these two lovely women in front of you.
This exhibit is quite personal to both of them, as well take to the journey that each respectively went thought from being orphan up to where are today. Itinaas ni Mami Liana ang hawak nitong champagne glass, prepared to be amazed this week-long exhibit. Sumabog ang palakpakan sa paligid. Kasunod niyon ay ang pagbubukas ng ilaw ng bawat wings. Nagsimula na ngang panuorin ng mga tao ang lahat ng nakadisplay na artworks. Unang nakabanderang painting sa wings niya ay ang malaking abstract painting kung saan prominente ang tila isang mata sa gitna. Sa wings naman sa Rebecca ay ang black and white oil painting ng isang malaking kamay na nakahawak sa mas maliit na kamay ng isang bata. All these painting are fabulous. Papuring narinig niya isa sa mga guest. Base sa reaksyon ng mga naririto, the exhibit was blessed. Two ordinary housewives in their 30s were loving and supportive spouse have finally hit their marks. Finally, she reached this point and that it was journey. Hindi niya mararating ang puntong ito kung wala ang mga mahalagang mga tao sa buhay nila. Si Lolo Alvaro, si Tatay Raul, si Mami Minerva, si Miss Margaret, si Mami Liana, si Hannah of course, her husband. Parang may magnetong humihila sa kanya para titigan ito sa kinaroroonan nito. Kinikilig siya na matuklasan sa kanya rin nakatitig ang asawa habang nakangiti ito. Tila naglaho ang ingay sa paligid at ang mga paruot pa rito mga tao. Hindi na mapuknat ang mga titig nila sa isa't isa. Those butterflies in her stomach, the romance, the look of love and love itself, buhay na buhay pa rin sa kanilang dalawa. I love you, he mouthed, and it melted her heart even more. Natigil lang ang pagtitigan nila nang may isang babaeng pumagitna sa kanila ni Conrad. She was elderly who was engrossed with one of the paintings. May itinanong ito sa kanya na kailangan niyang sagutin. This is entitled The Helping Hand. It was a tribute to both Mami Miranda and Tate Raul. Kapag tinititigan niya iyon, hinahaplos pa rin ng kakaibang damdamin ang puso niya. It brought back fond and painful memories that were up in her childhood. Interesado akong bilhin ang painting na to. I apologize, ma'am, but this one is not for. Nabitin sa ere ang karugtong ng pag-ungusap. Not far away from where she stood, something caught her attention. No, it was rather someone. Ilang metrong layo sa batid niyang estranghero. Pero ramdam niya ang kakaibang pagkabog ng kanyang dibdib. Her heartbeat ay palakas ng palakas. Napaka-eleganting tingnan ng babae sa suot na flowy cream colored dress. Sa kilos at tindig nito, halatang mayaman ito. Mahigit sa kalahati sa mga naririto ay hindi niya kilala. Pero bakit particular na ginugulo ng ito ang isang utak at damdamin niya? Kinain ng gusto ng babae ang pansin niya. There was something in that woman's eyes. Tiningnan siya na para bang may kinikimkim itong sasabihin sa kanya. And she was affected, so troubled. Mas lalong kumabog ng malakas ang puso niya, may hindi siya mauunawa ang pinti. Mrs. Alvarez, is something wrong? Tanong ng kausap habang sinusundan. Ang direksyong tinititigan niya kanina, wala na roon ang babae. She tried to scan the people around. Conrad and her eyes met again. Bahagya nitong itinaas ang champagne glass sa ere at nginitian siya ng matamis. Pinakahuli niyang nanaisin ang magiging balisa ito para sa kanya. Nevertheless, Conrad knew na nagpaalam ito sa kausap at nagmamadali ang mga hakbang papalapit sa kanya. You okay? Yes, I am. Sinikap niyang umaktong okay. Walang dapat makakasira sa mood ng gabing ito. Although, the show was a blast. Simula kanina, hindi na nawala sa utak niya ang babae. Naroroong napapalingon siya sa paligid. Ayaw niya pero may parte sa kanya ang hinahanap ito. Whoever you are, you bothered me a lot. Maging nang nakahiga na sila ni Conrad, balisa siya sa higaan. Pabiling-biling ang ulo, paiba-iba siya ng posisyon. Kalaunan ay bumangon siya at lumipat sa silid ng mga bata. Nakaupo lang siya sa pagigitan ng magkahiwalay na kama ng kambal. Hawak niya rin sa magkabilang kamay ang maliit nitong mga palad. Habang nakatutok labas ng bintana hanggang na nagsimula ng magliwanag. Wala na rin namang saysay para matulog pa. Maaga siya naghanda ng breakfast para sa kambal at sa asawa niya.
Nagulat pa ang mga katulong nang mapasukan siya. Matapos pakainin ang pamilya ay gumayak siya paalis. May importante siyang gagawin. Late na kayong umuwi kagabi. Ba't ang aga mo? Hindi pa nga nagbubukas ang gallery. Wika naman sa kanya ni Paulo habang ibinababa ang tasa ng kape sa kaharapan niya. Sa dami ng iniisip niya ni hindi man lang niya naalala ang magkape sa bahay. Yung guest list kagabi, pwede ko bang makita? Why the curiosity? Naupo siya sa gilid ng mesa at tumunghay sa kanya. May gusto lang akong malaman. Mahaba ang listahan ng guest na ibinibigay ng assistant/receptionist ni Paulo pero inisa-isa niya. Gumawa siya ng kopya para libre niyang mamarkahan. Gusto ko ring makita ang CCTV footage. Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Mataman lang niya itong tinitigan. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya malalaman ang totoo. Dinala siya ni Paulo sa security room. Katuwang ng security guard, hinalungkat nila ang footage kagabi. Pakahinto po. Nakita niya ang hinahanap. Pakizoom po manong. Dahan-dahang lumaki ang imahe. Ilang segundo ang lumipas nang hindi niya inaalis ang titig sa screen. Sino siya, Paulo? Tanong naman niya kay Paulo habang sa monitor pa siya nakatingin. Ewan niya pero nagiinit ang sulok ng dibdib niya, pati ng mga mata niya. Ang totoo, hindi ko alam, siguro kakilala ni Rebecca. Para sigurado tanungin natin si Lily dahil siya ang nasa receptions kagabi. Never mind. Natatakot na din naman siya sa maaring malaman. Kaagad niyang pinulot ang bag sa mesa nito at lumabas ng silid nang nakasunod pa rin si Paulo. Hindi na niya pinakinggan ang mga tanong nito. Sumakay siya sa kotse at pinandaariyon palayo na naglalaro sa isip niya kung tama ba itong imbestigasyong ginagawa niya. Kalimutan mo na ang bagay na yon, Mira. Masidhi niyang kumbinsi sa sarili. Kahit pa nga gumagapang ang hangarin na ituloy. Ang school ni Jacob ang tinalunto niya. Tumawag kasi si Calex kagabi at sinabing idediretso na nito sa school si Jacob pagkagaling sa airport. Nakarating siya sa school na kay raming bumabagabag sa kanya. Sa lalim ng pag-iisip ay halos nabangganan niya ang isang batang nakasalubong sa covered walkway. I'm sorry. Tinulungan niya na makatayo ang bata nang sa pag-angat niya ng tingin ay isang figura ang natanaw niyang papasok sa gate ng paaralan. It was the same woman again. Nagsimula na namang kumalampag ng malakas ang puso niya. Iniwanan niya ang bata at humakbang nang hindi nilalayuan ang tingin ng babae. Nasa gate na siya nang matanaw sa waiting area ang anak na may kausap. Walang iba kundi ang babae na yun. May iniabot ito sa anak niyang box ng kung anong bagay. Ngumiti pa ito na magiliw. Nakita niya ito kung paano ginulo ng babae ang makapal na buhok ni Jacob. Nasa punto na lalapit siya at kukumprontahin ito, ngunit lumayo na ito kay Jacob at naglakad patungo sa exit gate. Naging alerto naman siya. Denial niya ang numero ng Daddy Henry niya. Dad, pwede mo bang sunduin si Jacob? May emergency lang. Nagmamadali siyang bumalik sa kotse at nag-antabay sa paglabas ng babaeng yun. She was nervous. Nakakagat niya ang kuko sa daliri. Ang mga tuhod ay nagsisimula na ring manginig. Ang kanyang dibdib, binabayo ng libu-libong beses. Hawak niya na mahigpit ang manibela. Buhay na ang makina ng kotse. Anumang oras ay nakahanda siyang sundan ang babae. At long last, lumabas ito ng gate at dumiretso sa isang sasakyang nakaparada sa unahan. Sinundan niya ito. Sinisigurado niyang may espasyo sa pagitan nila. Kapag humihinto ito, humihinto rin siya. Ang mga titig niya hindi niya hinihiwalayan sa bumper ng sasakyan at minimemorya niya ang plate number ng naturang sasakyan. Nagpatuloy ang pagmamanman hanggang sa dinala siya sa isang gate subdivision. Naliliitan siya sa distansya ng sasakyan. For some reason, ay hindi siya ipinarada ng guard. Kung abala man ito kung inaakala man itong kasama siya sa entourage ng babae. It was blessings because right now, wala siyang ibang nasa utak kundi ang mahanap ang kasagutan. Lumiko naman ang kotse sa isa sa mga kalye hanggang sa pumasok ito sa matayog na gate. Nagminor siya at inihimpil ang sasakyan. 2 bahay mula sa pinapasukan nito. Ngayong nakapatay na ang makina.
She was in the predicament choosing of the next step. Nakabinbin sa seatbelt ang kanang palad niya. Ang isa naman ay nasa pintuan ng kotse. Matapos ang ilang minutong agam-agam, tuluyan na niyang binaklas iyon. She was walking on the pavement with her hands shaking and her heart pounded so fast. Kinubkubkub siya ng hindi maipaliwanag na emosyon. She found herself standing in front of the grand mansion. "Ma'am?" Narinig niya may tunog ng bumukas na bakal at may boses sa kung saan. Her eyes were gloriously fixed on the huge house in front of her. Nasa loob ang babaeng sinusundan niya at ang hinahanap na kasagutan. "Ma'am, may kailangan po ba kayo?" Tila wala sa sariling napalingon siya sa gwardya na nagtatangkang nakatingin sa kanya. Sure, nakita siya mula sa monitor ng CCTV. Napalunok siya. Ano ba ang isasagot niya? She didn't even know who these people were. "May kailangan po ba kayo sa mga amo ko?" Mas lalong nanuyo ang lalamunan niya. "Hindi ka naman mukhang mag-a-apply ng katulong gaya ng hinihintay ni na Sir Francis. Kamag-anak yata ni Ma'am Bettina. Yan ang malaking hawig niya eh." Sabat ng isa sa mga gwardya na pinasadahan siya ng nanunuring tingin mula ulo hanggang paa. "Ikaw yata ang pamangkin na hinihintay niya." Sabat naman ng isa pang gwardya. "Francis? Bettina? Ma'am, kung wala kayong kailangan sa mga Alcantara, pwede na ho kayong umalis." And finally, she got the complete identity. Bettina Alcantara, ang stalker niya.